6 ng umaga nang mapansin ng landlady sa isang maliit na boarding house sa Lahug, Cebu City na nakabukas ang pinto ng Room AB. Hindi iyon normal dahil si Lian Soriano, ang babaeng kilala online dahil sa kanyang mga mukbang videos, ay laging maingat sa gamit niya. Pero ngayong umaga, nakabukas ang ilaw, umaandar ang ring light, at nakatutok pa rin ang kamera sa mesang puno ng malamig na lechon, puso, sausawan, at mga walang laman na bote ng soft drinks. Sa sahig, nakaupo si Lian, nanginginig habang yakap ang isang lumang tablet. Sa tabi niya, may kahon na puno ng resibo, SIM cards, at printed comments mula sa mga viewers na nagsasabing, "Kailangan ka ba naming tulungan?" Sa unang tingin, parang isa lang itong prank na sumobra. Pero habang dumarami ang pulis sa hallway, unti-unting lumabas na ang totoong krimen ay hindi nangyari sa harap ng kamera. Matagal na pala itong nangyayari sa likod nito. Bago siya nakilala online, si Lian ay simpleng working student mula sa Toledo City. Sa umaga, nag-aaral siya online at sa gabi, tumutulong siya sa maliit na karinderya ng tita niya. Hindi siya mahilig magsalita sa maraming tao, pero sanay siyang ngumiti kahit pagod, dahil iyon ang kailangan sa trabaho. Nang magsara ang karinderya dahil nalugi, lumipat siya sa Cebu City para maghanap ng pagkakakitaan. Doon niya nakilala si Joel, isang lalaking nag-aalok ng editing service sa mga small creators. Mabait ito sa umpisa, kaya noong sinabi nitong kaya siyang gawing mukbang creator, naniwala siya. Sabi ni Joel, hindi kailangan ng magandang studio, kailangan lang ng tamang pagkain, tamang lighting, at kwentong may konting misteryo. Noong una, ordinaryo lang ang videos ni Lian. Kumakain siya ng siomai, barbecue, puso, at pansit canton habang mahina ang boses at medyo nahihiya sa kamera. Mababa ang views, pero masaya na siya dahil may konting kita. Pero isang gabi, habang nag-shoot sila ng lechon mukbang, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat si Lian, napatingin siya sa gilid, at ilang segundo siyang natahimik. Hindi iyon sinadya, pero nang i-upload ni Joel ang video, doon biglang dumami ang comments. May nagsabing parang takot siya. May nagsabing may tao sa labas. May nagsabing baka hindi siya ligtas. Dahil doon, napansin ni Joel ang isang bagay. Mas mabilis kumalat ang takot kaysa sa simpleng pagkain. Kaya sa mga sumunod na upload, sinadya na ni Joel ang dating. Pinadilim niya ang likod ng kwarto. Nilagyan ng lumang kurtina ang bintana. At minsan ay hinahayaang may anino na dadaan sa pader. Kapag gustong magsalita ni Lian, pinipigilan niya ito. Dahil mas malakas daw ang curiosity kapag tahimik lang siya. Kapag may nagtatanong kung okay lang ba siya, sasabihin niya kay Lian na huwag sumagot dahil iyon ang nagpapataas ng engagement. Noong una, kinakabahan si Lian, pero dahil pumapasok ang pera at nakakatulong siya sa pamilya, pinilit niyang isipin na parte lang iyon ng trabaho. Samantala, may mas malalim palang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Joel na palakihin ang channel. May utang siya sa lending apps, may atraso siya sa ilang online betting groups, at may dating kaibigan siyang naniningil ng perang matagal na niyang hindi nababayaran. Kaya habang mas dumadami ang viewers na nag-aalala kay Lian, mas lalo niyang ginagawang negosyo ang takot nila. Gumawa siya ng donation link na ipinakilala niyang support fund para sa kaligtasan ni Lian, at inilagay niya ito sa description na parang may totoong rescue effort. Hindi alam ni Lian ang tunay na wording nito dahil ang sabi lang ni Joel, fan support iyon para sa channel. Pero sa totoo lang, doon niya kinukuha ang pambayad sa utang niya. Habang lumalaki ang channel, lumiit naman ang kontrol ni Lian sa sarili niyang buhay. Si Joel na ang may hawak ng password,
Siya na ang sumasagot sa messages. Siya na rin ang pumipili kung kailan sila magla-live. Kapag pagod si Lian, sasabihin niyang kailangan pa nilang mag-shoot dahil naghihintay ang viewers. Kapag ayaw niyang kumain, sasabihin nitong sayang ang pagkain at sayang ang views. At kapag naiiyak siya, sasabihin ni Joel na huwag niyang punasan agad ang luha dahil mas totoo raw tingnan sa kamera. Dahil dito, unti-unting naging karakter si Lian sa sarili niyang channel, habang si Joel naman ang kumikita sa bawat takot na nabubuo sa comments. Pero may isang viewer na hindi lang nakisabay sa usapan. Si Marco Villarin, isang call center agent sa IT Park, madalas manood ng mukbang tuwing break niya. Napansin niya na paulit-ulit ang background noise sa videos ni Lian. Parehong busina, parehong aso, at parehong tunog ng elevator na parang galing sa lumang boarding house. Dahil mahilig siya sa video editing, nakita rin niyang may mga part na laging napuputol kapag may maririnig na boses ng lalaki. Hindi pa iyon ebidensya, pero may kakaiba sa pattern. Nang makita niya ang donation link, napansin niyang personal e-wallet ang gamit at hindi business account. Kaya nag-save siya ng screenshots, hindi para gumawa ng content, kundi dahil pakiramdam niya may taong niloloko. Isang gabi ay nag-live si Lian na halos 5 minuto lang. Nasa harap niya ang malaking tray ng lechon, pero hindi siya kumakain. Nakatingin lang siya sa baba habang may boses na lalaki sa likod na nagsasabing, "Basahin mo lang, mas kawawa ka, mas maraming tutulong." Pagkatapos noon, biglang naputol ang live. Ilang minuto pa lang ang lumipas, deleted na ang replay. Pero na-record na iyon ni Marco gamit ang screen recorder. Kinabukasan, dinala niya ang kopya sa kakilala niyang barangay staff malapit sa Lahug at humingi ng payo. Hindi pa raw iyon sapat para mag-akusa dahil pwede pa ring scripted, pero pinayuhan siyang itago ang video at i-report ulit kapag may mas malinaw na senyales. Habang nangyayari iyon, nagsisimula na ring magising si Lian sa katotohanan. Isang hapon, naiwan ni Joel ang tablet sa mesa habang bumibili siya sa labas. Doon nakita ni Lian ang mga mensahe mula sa viewers na nagpadala ng pera dahil akala nilang kailangan siyang iligtas. May isa pang nanay mula Dubai na nagsabing maliit lang ang padala niya, pero sana makatulong iyon sa paglabas ni Lian sa sitwasyon niya. Nang makita iyon ni Lian, nanlamig ang kamay niya. Hindi na ito simpleng mysterious branding. Totoong pera na ang pumapasok mula sa totoong taong naniniwala sa kasinungalingan. Pagdating ni Joel, kinompronta siya ni Lian. Sinabi niyang itigil na nila ang donation link at magpaliwanag sa viewers. Pero imbes na makonsensya, nagalit si Joel. Sabi niya, kapag umamin sila, pareho silang madadamay, kaya mas mabuti raw gumawa ng huling malaking live. Kunwari raw, magkakaroon si Lian ng final message, tapos mawawala ang account ng ilang araw. Habang abala ang internet sa paghahanap sa kanya, ililipat ni Joel ang laman ng mga e-wallet at aalis sa Cebu. Doon natakot si Lian dahil hindi na ito content plan. Para na itong tunay na krimen na siya ang gagamiting muka. Kaya bago ang live, palihim niyang binuksan ang voice recorder ng tablet at itinago ito sa ilalim ng tissue box. Habang nagsiset up si Joel, malinaw na na-record ang plano niya tungkol sa donation link, paglilipat ng pera, at pekeng pagkawala ni Lian. Pagkatapos, pinaupo niya si Lian sa harap ng kamera at pinahawak ng papel na may nakasulat na, "Huwag ninyo akong hanapin." Pero nang magsimula ang live, binaligtad ni Lian ang papel at isinulat sa likod, "Hindi ako hawak ng kidnappers. Si Joel ang may pera." Ilang segundo lang iyon, pero nakita ng viewers. Biglang sumabog ang chat at isa sa unang nakapag-screenshot ay si Marco.
Nang mapansin ni Joel ang ginawa ni Lian, pinatay niya agad ang live at kinuha ang papel. Nagsigawan sila, kaya narinig ng katabing kwarto ang gulo. Tinangka ni Lian kunin ang tablet, pero hinila ito ni Joel, kaya natumba ang ring light at bumagsak ang kamera. Hindi malinaw sa viewers ang nangyari pagkatapos, pero sa loob ng boarding house, sapat na ang ingay para kumilos ang mga tao. Tumawag ang kapitbahay sa landlady, at ang landlady naman ang tumawag sa barangay. Nang buksan ang pinto, doon nila nakita si Lian sa sahig, yakap ang tablet, habang si Joel ay nasa gilid, hawak ang bag na puno ng SIM cards at resibo. Sa investigasyon, hindi kidnapping ang lumabas, pero hindi rin inosenteng content lang ang nangyari. Ginamit ni Joel ang katahimikan ni Lian, ang takot ng viewers, at ang itsura ng kwarto para gumawa ng pekeng rescue story. Dahil sa screen recording ni Marco, voice recording ni Lian, screenshots ng viewers, at files sa tablet, nabuo ang reklamo tungkol sa online fraud, pananakot, at pamimilit. May ilan sa perang na ipadala ang na-trace sa personal e-wallet ni Joel, habang ang iba ay naipasa na sa ibang accounts. Hindi naging perpekto ang kaso, pero naging sapat ang ebidensya para mapatunayan na maraming tao ang naloko, at si Lian mismo ay ginamit bilang mukha ng panloloko. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lian sa kamera, pero wala ng mask, walang madilim na ilaw, at walang malaking tray ng pagkain. Umupo lang siya sa harap ng bintana at humingi ng tawad sa mga taong naniwala, nag-alala, at nagpadala ng pera. Sinabi niyang biktima siya ng kontrol ni Joel, pero inamin din niyang may mga araw na nanahimik siya kahit alam niyang mali na. Iyon ang pinakamabigat sa kanya, dahil may mga taong tumulong mula sa puso, pero ginamit ang kabutihan nila para kumita. Para sa lahat ng Pilipinong nanonood online, paalala ito na hindi lahat ng viral ay totoo, at hindi lahat ng nakakaawang kwento ay dapat agad padalhan ng pera. Bago magbigay, mag-share, o maniwala, alamin muna kung sino ang nasa likod ng account, saan napupunta ang pera, at kung may tunay bang ebidensya sa kwento. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang pera ang pwedeng manakaw sa atin, kundi pati awa, tiwala, at malasakit na dapat sana ay napupunta sa tunay na nangangailangan. Kapag ang awa ng tao ang ginawa mong puhunan, darating ang araw na konsensya mo ang maniningil sa kasalanan. At kapag ang takot ng kapwa ang ginawa mong kabuhayan, ang sariling kwento mo rin ang magiging simula ng kaparusahan.